it an official communication from the ES? Yes, I received a letter last night from ES Bersamin saying that the executive would not be attending the hearing on April 3. Eh nakakalungkot naman kasi alam niyo maraming tanong pa rin. Ito na nga mga kaubayan. So, narinig po natin itong pambungad na interview ni Amy Manga Marcos, no? At mamaya discuss natin kung ano ba yung mga sinasabi niya dito. So bago yan mga kaubayan ay batiin po na natin yung ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating ginagawang mga videos. Yan. So maraming po salamat sa mga patuloy na suporta at pag-like, no? Wala pang comment pero pwede na rin mga kaubayan. Basta manonood kayo ng aking reaction videos dito sa mga nangyayari sa ating bansa ay okay na sa akin yung mga kaubayan. So ako naman, hindi naman ako naghahangad na magkakapera tayo dito sa ginagawa natin. Ang atin lang ay tulong dito sa kampanya ng PDP Laban at suportahan natin yung kanyang mga kandidato. So palakpakan po natin ang lahat ng mga volunteers, no, dito sa PDP Laban at sa mga kandidato po natin na talagang todo suporta sa mga kandidato na kung saan ay kahit sariling pera mga kababayan talagang inilalaan nila para dito sa kanilang sinusuportahang kandidato. So ito na nga mga kababayan, no, simulan natin yung yung ating ginagawang reaksyon, no, patungkol dito sa pahayag ni sa interview ni Senator Amy Marcos dito sa ginawang paglabas ng sulat ni Executive Lucas Bersamin, no, na kumbaga hindi niya pupuntahin o hindi binibigyan pahintulot yung mga sekretary niya na pumunta dito sa hearing ng foreign relation ni Senator Amy Marcos. So, madam, anong gagawin mo dyan? Ko-contempt mo ba? Sana makakita tayo na kitang-kita naman ng mga nagsisinungaling pero walang contempt na nangyari. Mga bayan. No? So ano po yung ginagawa ni Senator Amy? Although nakakatulong siya, no? Dahil para malaman natin itong kabalastugan ng mga opisyalis natin, no, sa pagpaplano dito sa pagkidnap sa ating Pangulong Duterte. Kaso wala, mahina di ba? Dapat nakakita tayo dahil diyan ikaw contempt. Di ba? Ganun dapat, hindi yung nalulungkot nga tayo ito lang yung senador, ito lang yung tao na nalulungkot na natatawa pa. Diba? So, pakita natin. Ano ba yung sinasabi ko? Natatawa pa. Tingnan nyo kung paano siya malungkot. Ma'am, kanina sa speech ninyo yung mentioned na nakatanggap kayo ng balita na hindi na pupunta yung mga cabinet officials sa hearing nyo on Thursday. Was it an official communication from the ES? Yes, I received a letter last night from ES Bersamin saying that the executive would not be attending the hearing on April 3. Eh nakakalungkot naman kasi alam niyo maraming tanong pa rin, bitin pa rin kasi preliminary. Ibang klase ho itong lungkot si Madam Amy, mga kabayan. Ibang klase malungkot. Bakit? Siya lang yung nalulungkot na natatawa. Siya lang yung nalulungkot na nakangiti. Diba? Ano ibig sabihin nun, mga kabayan? Plastic ho. No? Plastic ka no, sa bagay, sanay naman ho sila dyan, mga kabayan. Diba? So, dito natin makikita na iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Nalulungkot siya pero natatawa. Tuloy. Report lang naman ang kinaya ko. Marami pa rin katanungan ng taong bayan. Ang dami nga nagte-text, nagtatanong. Tapos
marami ring bagong impormasyon na sana maging pagkakataon para yung mga magulong sagot, yung hindi magkatukma-tukma ng mga datos. Ito na lang po mga kababayan. O Madam Aimee. So ayaw nila pumunta, anong gagawin mo diyan? 'Di ba? So anong gagawin mo kung ayaw nila pumunta? Iko-contempt mo ba sila? Ha? Sabi ko, ayaw pumunta, contempt kayong lahat. Makakita ba tayo niyan, mga kababayan? Makakita ba kami niyan, Madam Aimee? Ginagamit nila itong sinasabi nilang executive privilege para itago yung katotohanan. 'Di ba? Tama ba 'yun? Kung tutuusin, ano ba sila diyan? Ibig sabihin, meron silang tinatago kasi ayaw nilang ilabas o ayaw nilang padaluhin. 'Di ba? Kasi ano sila nahuhuli sila nabubulgar yung pinagagawa nila. 'Di ba? Kayo mga kabayan, naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasabi ng mga to? Kung talagang naniniwala kayo at karapat dapat pong bumalik sa Senado, yung ko na lang sa inyo. Malinaw naman po yung pangyayari. No? Yung investigasyon niya na yan, oo, nalaman natin yung mga kabalastugan. Pero ano yung makikita nating aksyon? Wala. No? Toothless. No? Hindi tayo makakita dito na paparusahan. Wala. Bakit? Silang hari dyan At saka yung mga katanungan ng taong bayan, sana pagkakataon yun para maisagot ng ating gobyerno. Yun nga ang inaantay ko. Sabi naman ng Presidente na hindi daw hihintuin. Pero liwaliwanag ng sulat. Binanggit niya yung sabi ni Presidente sa pamamagitan ng kanyang Undersecretary. So, ito yung sabi. Kabayan, sabi ni Secretary Claire. Sabi ni Secretary Claire, March 31, ito yung press briefing nila sa Malacanang. Katulad ng parang ganito yung mga kabayan sa akin. Katulad ng mga sinasabi natin noong mga nakaraang araw. Nakakatawa si Madam Claire pag nagsalita no? Hindi natin pipigilan ng Pangulo, hindi pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members o secretaries kung sila ay papatawag. At dapat naman ay natugunan kung ano ang mga katanungang ibibigay sa kanila, provided po na ito ay hindi ma-violate ang executive privilege. Okay, yan po si Madam Castro. Kung magsalita si Madam Castro. Hey, ano ba sinasabi ni Bersamin? No? So, medyo malabo lang yung aking nakuhang sulat. Pero sinasabi niya dito mga kababayan na sabi dito sa naka-highlight, we must respectfully decline the invitation to attend the hearing. Nevertheless, we remain available to extend our full cooperation through other appropriate channels. So, in short, sila na lang daw mag-uusap. Di ba? So, ayaw nilang mabulgar sa publiko at ayaw nilang malantad yung mga kabulastugang pinagagawa nila dyan. Dahil habang nagsasalita sila mga kababayan, ay marami tayong nakikitang pagkakamali. Talagang nasusunog yung kanilang karakter sa pagsisinungaling, no? Kasi nung una, after na mapadala si Pangulong Duterte sa The Hague, talagang itong si John B. Crimolia excited magkwento, di ba? Interview. Sabi pa nga niya, no? Kung matatandaan natin,
na ang nandun, no, sa pagpaplano ay ang presidente, si Secretary Gibo, si Anyo, siya, no? At siya na lang ang naiwan dahil ang ibang sekretary gaya ni Gibo at saka ni Anyo ay may mga sarili-sariling ginagawa. So last man standing nga raw siya doon eh. Diba? So meron din ako napanood itong interview naman ni Torre na sinasabi niya na talagang sige, bigay niyo sa akin ang plano, ako nang bahala. 'Di ba? Kayabangan talaga, no? Na talagang pinagmamalaki nila yung mga pagkakamali o yung mga mali na pinaggagawa nila sa araw na yun. Na bukod sa hindi nila binigay o binigyan ng due process itong si Pangulong Duterte, ay talaga namang katakot-takot na violation ang ginawa po nila. So ito yung sana yung purpose ng papatawag ni Senador Amy Marcos o sa kanila para malantad yung kabulastugan ng pinagagawa nila nung araw na yon o bago yung March 11, no? At malinaw na planado yung nangyari dahil ganun ka coordinated yung galaw mula sa paghuli, no, pag-stay doon sa Villamor Air Base at yung eroplano na available agad nung time na yon. So, sinasabi nila na bigla na lang dumating yan. Ganyan. Hindi ho. Sinong tarantado, sinong loko-loko ang maniniwala na hindi planado yung ganyang galaw. Di ba? So, 2 days prior dun sa ginawang paghuli, ay may mga deployment na po. Yun ang mga pulis sa Clark, dyan sa NAIA, dun sa Davao. So, anong palusot nila? Parte lang daw ito ng simultaneous exercise na ginagawa ng Region 11 Police Office, no? Na magkaroon sila ng simultaneous exercise. Para saan yung exercise? Di ba? Exercise ba yan na pag nandoon lumapag yung eroplano ni Pangulong Duterte ay antimano crowd control agad? Dahil talaga namang kukuyugin sila doon, mga kababayan. So mas pinili ni Pangulong Duterte dito sa Manila kasi nandito yung lahat ng mga pwedeng posibleng takbuhan pag pupunta sila sa korte. Ang problema, no, ay akala natin o akala talaga namin dadalhin doon sa Krame. Ayun pala ay dinala doon sa Villamor Air Base. Talagang planado po, mga kababayan, di ba? Kahit kayo, malalaman niyo yun kung talagang nagsisinungaling, hindi itong mga sekretaris na ito eh. No? So wag naman sana na lahat ng Pilipino ay gawan nila ng gantong kabulastugan. Na iba yung sinasabi, iba yung ginagawa, na hindi nagko-coordinate itong utak at saka yung katawan. Bakit? Ay, yun na yung nakasanayan nila eh. No? Mahilig sila sa mga gantong gawain. So, hindi natin maipagkakaila na talagang itong administrasyon na ito ay ginigipit itong mga Duterte. Na kung saan ay tumulong at nagpanalo dito sa Pangulo natin ngayon. Diba? Kapal ng muka, mga kababayan. So wala na tayong magagawa dahil nandun na ang ating Pangulong Duterte sa The Hague. At aantayin na lang talaga natin labanan ng mga legal ito. Labanan ng mga matatalino sa batas. Labanan ng mga sinungaling at ng nagsasabi ng totoo. So malalaman natin kung sino talaga ang nagsisinungaling at sino talaga ang gumagawa ng maganda para dito sa bansa natin. So malinaw naman po, mga kabayan, ginawa ng Pangulong Duterte. Sinunod niya ang mandato ng taong bayan
nalinisin ang kalsada mula sa mga adik, mga kriminal, no? Tapos kakasuhan ng crime against humanity, na ang gusto lamang ng taong bayan na malinis at tahimik na pamayanan. No? Ang kaso, wala eh. Ang kaso, yung binigay nating mandato sa Pangulong Duterte, ito naman yung gusto nilang sirain. Diba? Palibhasa, yung mga promise na ginawa ni BBM nung kampanya ay hindi natupad. Ito ngayon ang ginagawa nila. Sinisira nila yung magandang nagawa ni Pangulong Duterte sa panahon niya. Diba? So, yan ang masasabi nating mahinang nilalang. Dahil hindi niya magawa yung kanyang campaign promise, sinira niya yung trabaho na ginawa ng ating dating Pangulong Duterte. Maasa tayo noon na ipagpatuloy niya yung mga magandang sinimulan. Ang kaso, sinimulan niya kay Inday Sara hanggang dun sa tatay, hanggang ngayon sa mga kapatid naman. So, inuunti-unti po niya hanggang dadating sa mga vlogger. So, ito yung ginagawa ng ating administrasyon ngayon. Dahil sa wala silang maipakita magandang ginawa, mga ginawang proyekto, ay sinisira nila yung pangalan ng dating Pangulo. So, yun lamang po mga kababayan yung ating paksa ngayong araw na ito. Maraming pong salamat sa patuloy na suporta at pagsubaybay dito kay Masa Masid. Nawa po sa mga susunod na mga araw ay mga pag-live na po tayo, no? Kasi dun sa mga venue talagang ang hirap mag-live mga kababayan. Paputol-putol yung signal. So, alam naman natin, no? Alam naman nating lahat na baguhan po tayo dito sa mundo ng social media. So, sinisikap po natin na sa susunod ay mga pag-live na po tayo ng mga event no napupuntahan po natin kung saan ini-invite po tayo ng ating kakilala doon sa PDP Laban. So, yun naman po mga kababayan at maraming pong salamat sa patuloy na suporta. Mag-iingat po tayo at magandang araw po sa ating lahat.